And praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Father Sonny Fernandez. At tayo po man ay magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. And praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa pinagbubukan ng mga biyaya. Sa punong dalangin ng taong nilangsan, aming minamat dinaganan, Pastor Evangelista Will Almeida, and tayo Papa o God. Isa pa kami nagpupunin ka pa salamat. And praise God. Hallelujah. Na ikaw po ay ilasagin sa mo sa amin. Subalit bago po yan, hindi kami nakapatawan ng bawat sa amin at sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin niyo yung lingkod sa kanak, wala kang magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglamatang salita sa aming bibig doon, Espiritu ko pala, at simpleng kapanaalam, maintindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, mag sa aming webcast viewers, ito aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at ang sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, damas of hindas, damas ng bilip ka, sound from us, be more than the element. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamalapan ng Kristo at sa lahat ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pinagbubukal ng mga biyaya. And we give the honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time problem of God. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po natin minamati iniibig ng mga kapamagaw, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig ng mga bisita na dito ngayon, bagay sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the Lord Palmer of God. Everybody say praise the Lord! Beloved saints of God, we are in the last days perilous time. And our loving God, in the name of dear Jesus Christ, always reminding each and every one of us that we should always take heed and beware of covetousness. Mga inibig, ang mundo po ay pasama ng pasama at pagulo ng pagulo. At ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tayo po'y pinalalahanan sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na tayo po'y mangagmasid, mangagbantay at maging maingat sa lahat po ng kasakiman sapagkat ang buhay po ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Kaya na po sabi po dito sa from the Gospel of St. Luke, chapter 2, verse 15, kaya nilaman po. Gospel Luke, chapter 12, verse 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo, at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. So napakaliwanag mga inibig ko, na Biblia mismo nagsasabi na tayo po ay mangagmasid, tayo po'y pinagbabantay, pinag-iingat ang bawat isa po sa atin sa lahat po ng kasakiman sa mundong ito, sa lahat ng bagay, sa pera, sa kapangyarihan, sa katanyagan, manibig ko, sapagkat maraming tao kasi ngayon, manibig ko, na taong walang Espiritu ng Diyos, na kung saan ay nagiging maibigin sa mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi lamang ang mga tao sa sanlibutan ito, maging na mga ilang Kristiyano na kung saan ay nagsusumakit sa mga bagay sa sanlibutan ay nagiging materialistic, mga inibig ko. Kaya nga, may ilang mga Kristiyano din na kung saan ay nababalisa sa kanilang mga future. Imbis na ang nasa isip ay yung rapture of the church na makasama doon, ang inibig ko ay, ang lagi nasa isip ay kung ano yung mangyayari sa kanyang future, may inibig ko. Kaya nga, lagi nating isa-isip, may inibig ko, na tayo po na sa huling panahon na. At magsabing praise the Lord. Kaya maging maingat pong bawat sa atin, mapagbantay po tayo. Bantayan natin ating mga sarili. Minsan, during our unguarded moments, nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi ko nalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa ating paglilingkod. Ang buhay po kasi, mga inibig ko, hindi lamang po sa mga
bagay na tinatangkilik niya mga inibig ko. Na mismo ang Biblia nagsasabi, nasabi po dito sa Mark chapter 8 verse 36, "For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at papahamak ang kanyang buhay? Ito po'y babala sa bawat sa atin, mga inibig ko. Sapagkat makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito at mapapawala naman, mapapariwara naman yung kaluluwa, baliwala ang lahat, mga inibig ko. Kailangan yung ating pong adhikain, yung ating pong inaasam lagi. At tayo po ay mapasama doon sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ng ating focus ang ay lagi nakasentro sa mga espiritual na bagay. Hindi po sa mga material na bagay sa mundong ito. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay temporal lamang. Ito po ay nawawala, napaparam, manibig ko. Kaya kahit anuman po ang iyong pinagsumikapan na pinag-ipunan, naging matagumpay ka sa negosyo mo, sa trabaho mo, manibig ko. Pero kung ikaw na may mawawalay sa presensya ng Diyos, baliwala pong lahat. Diba, so praise the Lord? Napakinggan niyo na huli nag-testify kanina? Kung paano niya hinahanap lagi yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, hindi daw siya masaya sa kanyang trabaho. Pagamat malaki ang kanyang kinikita, hindi siya masaya ron. Ang siya masaya lamang pag nasa po ay napapasabahay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba, so praise the Lord? Kaya ang ating pusit isipan ay lagi nakasentro sa mga espiritual na bagay, hindi sa mga bagay sa mundo ito, sapagkat ito iiwan natin. Ang masama, mga inibig ko, kung lahat yung mga pinag-ipunan mo, kahit milyon-milyon pa yan, pagkatapos ay kasama ka palang may iwan ng kanyang mga ari-arian, it's no use. Baliwala, mga inibig ko. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang mga tao na walang espiritu ng Diyos, may inibig ko, sila po ay nandun lagi kalaging paghahangad, nagiging sakim sila, may inibig ko, naging kubitos sila, may inibig ko, na talagang nandoon yung paghahangad, na sila po ay magkamal na maraming pera, maging yung pera ng kanyang kasamahan, kung maaari, maging kanya pa rin, may inibig ko. Nagiging tao na kung saan ay parang naging sakim na siya, mga inibig ko. Kaya nga ito po yung naging ugat ng kasalanan, yung pag-ibig sa mga material na bagay, mga inibig ko. Ang pinag-aawayan ng buong mundo ngayon, walang iba kundi ang pera, mga inibig ko. Gera, pera, mga inibig ko. Lahat, kakasugubiro, pera pa rin, mga inibig ko. Kaya hindi masama ang pera, mga inibig ko. Yan po yung magagamit natin para may pamalikaya pa ang banal na salita ng Diyos. Gamitin po natin yan dyan. At santyak na bagay dyan, malulugod ang ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kung tayo daw po ay may pagkain, meron tayong pananamit, tayo po ay makontento na doon, mga inibig ko. Ano sabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verses 8 up to 12? Ayun nilaman po. First book of Timothy chapter 6, from verse 8 up to verse 12. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in the destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 12. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Darapat ang mga nagsisi, pag nasang yumaman, ay nangahuhulog sa tukso at sa silod sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Dito po sa 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba'y nakasinsay sa pananampalataya
at inuhog ng kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Sa 11, na dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa panampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan, dito po sa 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag ng mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Purihin po ang ating pinakamamahalapan. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yung buhay na palakpak sa ating pinakamamahalapan. Magsabing praise the Lord! So napakaliwanag, mga inibig ko. Upang tayo po ay maging mapagbantay, mapagmasid, at nag-iingat, mga inibig ko, sa ating mga nabasa, iwasan po natin ang pag-ibig sa salapi. Huwag po tayong mahulog po dyan sa tukso na yan, mga inibig ko. Gaya ng akin nasabi kanina, hindi po masama ang kayamanan, ang salapi. Ito po'y ipinagkakalob ng Diyos pag tayo po'y tumatalima at sinasagawang kanyang banal na kalooban. Kahit hindi mo yan hanapin, kusayang darating sa iyo, hahabulin ka o overtikan ka pa. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya maging wise po tayo, may inibig ko na katulad ng serpent at maging maamo tayo katulad ng dahab, may inibig ko. Kailangan maging masunurin tayo. Kaya ang iba ay nahuhulog sa makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, bumabalik sa kanilang makahinaan, sapagkat ang kanilang focus kasi ay nandun sa mga material na bagay. Kaya sabi dito, fight the good fight of faith, serve the Lord with fear and trembling, may inibig ko. Tumakas po tayo sa pag-ibig, sa salapi, may inibig ko. Yan ang nasabi, hindi masamang yumaman. Sapagkat dito po maraming mga mahirap na pinagyaman lubos ng ating pinakamamahal na panahon. Mga dating bangkorote na sa mga negosyo ay muling pinagyaman ng ating tagalan sa buhay nang sila po'y tumalima, sinagawa, inuna ang kalooban ng ating mahal na panahon. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lamang lagi ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kaharian. Lahat ng bagay ay ibibigay sa idaragdag sa inyo ng Panginoon. Ang tao kasi, mga inibig ko, maraming wants. I want this one, I want this one. Ang sabi ng Biblia, ibibigay lang sa iyo ng mga Panginoon yung para sa iyo, para hindi ka mawalay sa kanyang banal na presensya. Diba, so praise the Lord. Kaya panghawakan po natin, mga inibig ko, yung ating pong pananampalataya, yung ating kaligtasan, sumunod po tayo sa katwiran, sa kabanalan. Kaya ang kabanalan, may inibig ko, ay napakalaga, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo po sa nasing pananambahan, pag nandun ka na sa ibang bansa, na sa trabaho ka na, sa school, na sa negosyo ka, kung ano yung gawa ng sanlibutan, yun din ang ginagawa mo. Huwag po tayong ganun, may inibig ko. Sapagkat ang mata ng Diyos ay nagsisiyasat sa lahat ng palibot, may inibig ko. And we cannot hide from our loving God. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan, magtapat sa pagbibigay. Lagi tayong dadalo, mainibig sa ating banal na gawain. Huwag natin sabihin na mainit. Pero pag mainit ka nagpupuri, hindi mo mamaramdaman yung init. Sapagkat yung banal na presensya ng Diyos ang iyong maramdaman. Diba, praise the Lord? Nandun lagi yung grabing pagnanasa na madamang kanyang banal na presensya, mainibig ko. Kaya yung ating pong pananampalataya ay ating pong lalong lalaki doon pag tayo po laging dumadalo, manibig ko, at tayo po ang magpapahayag ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ipatutuon natin kung paano natin pinagpala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na. At sabi ng Biblia, manangan tayo sa buhay na walang hanggang na kanyang ipinangako. At yan po anytime now. Rapture will take place any moment now sapagkat yung nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Ang kaguluhan pa tayong kaliwat kanan, ang napipintong gyera sa buong mundo, mga inibig ko, ang mga salot, mga lindol, mga bagyong malanga. Ito, papasok na naman tayo sa mga bagyong sunod-sunod, mga inibig ko. Nagpuputukan ang bulkan, mga iniibig. Yan po yung mga sinyalis lamang, mga inibig ko. Kaya mapagmasid po tayo, mapagbantay, maging maingat po tayo sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isagawa natin 70% ang banal na kalooban ng Diyos, may inibig ko. Huwag tayong magiging kubitos sa lahat ng bagay na inibig ko. Sabi natin mga pastor, 1 peso, 1 million, parehas lang yan. Pag yan inimbot mo, mga inibig ko. Oh? Kaya kung nagnanais po tayo, na tayo po'y makapiling ng ating mahal na Panginoon, lumakad tayo ng katuwid-tuwiran sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos na buhay.
Everybody praise the Lord. At may babalaan ba na nakasunatan, mga inibig ko? Ano ba sabi dito sa Hebrews chapter 13, verse 5? Kandi lamang po. The book of Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. God bless you po. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa iyong tinatangkilik. Siya rin ang nagsabi, sa anong paraan ay hindi kita pagkukulangin, at sa anong paraan ay hindi kita pababayaan. Purihin ang ating dagalan Diyos. Yan po ipapala sa bawat sa atin, hindi dito pinag-uusapan kung tayo bimilang na ng napakahabang taon, mainibig ko. Tayo po lahat ay pinag-iingat, mangilag po tayo sa pag-ibig sa salapi. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kailangan natin itong salapi, mainibig ko. Lalo na para ito po para may sulong yung ating pong pangangaral ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ating minamahal ginagawa ng Pastor Jordan Almeida Family, hindi nang hinayang na gumugol ng by the millions upang maipahayag lamang ang banal na salita ng Diyos, upang mga tao makalapit pa sa ating pinakamamahal na panahon. Sabi dito, mainibig ko, na makontento tayo kung ano man ating tinatangkilik. Masihan na po tayo dyan, mainibig ko. Sapagkat lahat naman ng mga bagay sa mundo, iiwan natin. Wala tayong madadala sa langit, mainibig ko, pag tayo po kinuha na ng ating pinakamamahal na panahon. At kailanman, sabi ng Biblia, hindi tayo kailanman pagkukulangin, hindi tayo man pababayaan ng ating pinakamamahal na panahon. Sa yung mga pangailangan, minsan nandiyan mga babayarin sa mga billings natin, mainibig ko, minsan, kala mo kung saan na, mamaya-maya, andyan na, pinoprovide na ng ating pinakamamahal na panahon. Unahin lamang po natin siya, mga inibig ko. Kaya maging magpagbantay po tayo, maging maingat po tayo, mga inibig ko. Huwag yung ating mga puso't isipan ay nakasentro sa mga material na bagay, mga inibig ko. Sapagkat pag diyan ka nakasentro, mga inibig ko, sa tiyak ng bagay, mahuhulog ka sa kamay ng ating mahal. And it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ay mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay? Upang tayo po ay laging mapagmasid, mapagbantay at maging maingat sa ating paglilingkod sa ating mga panahon. Ano po sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 2, Ephesians chapter 5 verse 27, magkasunod na pong basahin, kaya lamang po. The book of Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. The book of Ephesians chapter 5 verse 27. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. God bless you po. Dito po sa Colossus Kapitulo 3, versikulo 2. Ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Dito po maminamang sa Efeso Kapitulo 5, ang talatay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dugis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Basta praise the Lord! So yung ating gagawin, mainibig ko, ating pong ilagak ang ating mga puso't kaisipan sa mga bagay na sa taas sa langit. Ibig sabihin, i-focus po natin yung ating puso't kaisipan sa mga espiritual na bagay, sapagkat diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag ikaw po ay nahiwalay na diyan, mainibig ko, yung patutunay isang kapatiran natin na pakinggan ko ng last Saturday. At her young age, she graduated cum laude. Nakapasa siya ng board exam sa pagka-teacher. At a short period of time, naging principal siya, mainibig ko. At talaga naman pong, noong mga panahon niya, ginagamit na rin siya bilang mga awit, mainibig. Sa sumadaling salita, at dahil naging career woman na siya, nawala na yung focus niya sa mga spiritual na bagay. Yung Merkules, Biyernes, Linggo na nadadaluhan niya, nawala na yung Merkules. Nawala yung Biyernes, hanggang sa nawala na rin yung Linggo, mainibig ko. Dahil nakapokus na sa mga material na bagay. Wala na sa spiritual na bagay, mainibig ko. Kaya noong nangyari, napalalahanan ng ating mahal na Panginoon. At nagkaroon siya ng
4 na major operation sa kanyang tummy, mga iniibig. Talagang grabe, sabi niya, sa patutuan niya, naggrabe, yung grabing payat daw niya, yung hukot na siya. Nawala na yung pagkamalusok ng kanyang katawan, mga inibig ko. At talaga naman pong naalala niya muli ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Ako yung muling magbabalik loob sa iyo. Muli kitang paglilingkuran, mahal na Panginoon. Hindi ko na, sabi niya, wala pala ang mga material na bagay. Mga pera, wala na pala pag nandun ko sa ganung kalalagayan, mga inibig ko. Kaya sa madaling salita, mainibig ko nagpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon na nang balik. At pagkatapos ay muli na pag-pray sa panandala ng mga pastor, may inibig ko at yung ating mga kapatid sa kanya pong unti-unti na pagdalo, dahan-dahan hanggang sa dumadalo siya sapagkat nahirapan siyang dumalo. Talagang inaakay lamang siya. Pero sa madaling salita, may inibig ko siya po ay pinagaling ng ating pinakamamala noon. Habang siya nagtetestimonyo nung last Saturday sa krusada, may inibig ko, grabe ang kanyang iyak, sabi niya. Napakasarap pala na ikaw ay laging nasa banal na presensya ng ating mga noon. Kaya wag niyo akong tularan, sabi niya, na ang aking puso't kaisipan ay nawala sa espiritual na bagay, napunta ron sa mga material na bagay, manibig ko. Kaya kanya muli siyang ginagamit bilang mga awit. 3 taon na muli siyang ginagamit bilang mga awit. Kaya kanya magpalang ating mga pag ang ating puso't kaisipan ay laging na doon sa mga spiritual na bagay. Dito hindi nagkulang sa atin ng pagtuturo ang ating dearly beloved parents and dearly beloved children na lagi tayong tinuruan pinangaralan, manibig ko, na lagi tayong sumunod ng katiwid-tiwiran, ng unawain natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag yung ang puso't at isipan natin na sa mga pita ng laman sa mga material na bagay ito, mainibig ko. Ating pahalagahan, yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan. Huwag po tayong aasa sa tao, lagi lamang tayong magtiwala, umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, so praise the Lord, mga kapatid natin during the pandemic, may inibig ko, aalisin na sila dahil wala silang mga vaccine card, may inibig ko, dahil hindi sila vaccinated. Pero sila nagtiwala sa mga Panginoon. Imbes na alisin, they were promoted, na-increasean pa ang kanilang mga sahod. Palakpakan din na sa buhay. Kaya sabi ko na pala kasulatan, may inibig ko, atin daw pong iharap ang ating mga sarili. Na banal, walang dungis, kalubot, walang kapintasan. Banal, may inibig ko. Hindi katulad na sinasabi ng iba, pag pumunta ka sa aming church, sigurado ka. Kasi yung kanilang building malalaki, mga inibig ko. Hindi nila alam yung church, yung tayo po mismo, ang kinamahanan ng ating mga Panginoon. Tayo, dito na sa ating mga sa ating mga sarili, tayo po yung church na mula sa lusang na kasalanan, tayo po'y binago ng mga Panginoon na tayong dadalhin doon sa kanyang kariyan sa langit. Everybody, praise the Lord! Kaya ito po ang katungkulan ng ating dearly beloved parents and dearly beloved children, may inibig ko, na lahat po tayo ay may harap na walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po lahat ay lumakad ng ayon lagi sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Grabe ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa ating minibig ko. Dumanas siya ng grabing pagpapakahirap, pagpapasakit doon sa mga kamay ng mga tampalasa minibig ko. Subalit sa kanyang latay, mga inibig ko, sa kanyang makapanang dugo, tayo po lahat ay nagsagaling, tayo lahat ay pinagpala at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang gang. Kaya pag nagawa natin na tayo po ay lagi nakasentro sa mga espiritu na bagay at tayo po ay nandun lagi yung kasi harap talaga sa mga walang kapintasan, walang kulubot, walang bahid na anumang mga bagay na hindi kinulog ng mga Panginoon. Pag meron kang inis, galit, puot, pagkabahagi, mga bagay na pagbigyan pa ang gawa ng salibutan ito, hindi po tayo kailanman makakaakit doon sa piling, sa kaharian ng ating dakilang buhay. Kaya kailangan maging maingat po tayo. At pag nagawa natin mga bagay na yan, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa Jeremiah 29, 11 and 12, lahuling talata na po ito. Maganda na po mamuhit, manunugtog. The book of the prophet Jeremiah, chapter 29, verses 11 and 12. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. God bless you. Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11 at 12. Sabagat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan,
upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. Dito po sa 12. At kayo magsisitawag sa akin, at kayo magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Amen. Purihin po ating pinakamalaban. Pastor, praise the Lord! Ang laging iniisip ng mabait na Diyos sa buhay sa atin ay magkaroon po tayo ng kapayapaan. Bigyan tayo lagi ng magandang pag-asa na ito po yung ating siyang makakapiling, mga inibig ko. Hindi tayo mapapahamak kung tayo po lalaging maglilingkod ng buong katapatan, mag-iingat tayo, magbabantay tayo, mga inibig ko. Ang Diyos po yung laging nag-iingat sa bawat sa atin in time of trouble, mga inibig ko. Pag tumawag ka sa Kanya, meron Diyos na sasagot sa atin. Napakinggan natin kapatiran sa sasakihin, nagkakaroon ng hold-upan. Ibinibigay na niya yung, pero nanalangin na siya, ibinibigay na niya yung kanyang bagay. Hindi nga siya pinansin, may inibig ko. Ibig sabihin, talaga pong hindi siya nakita, may inibig ko. Iniligtas siya, iningatan siya ng ating pinakamamahal na mga kapatiran natin, na mga seamen, may inibig ko. Andun yung mga pirata. Sila po'y pag dumaan yung mga ibang barko, inakyat po yan. Pero pag nandun yung mga kapatiran natin, hindi nila nakikita yung barko sinasakyan, inililigtas sila ng ating pinakamamahal. Sapagkat doon mga matatapat natin mga kapatid na naglilingkod sa nila, dumalangin, tumawag sa punong dala ng mga pasto, dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may ibig ko, huwag pong bigsan ng pansin ng mga bagay sa daigdig na ito. Yung mga makasilimutan ng mga bagay, ingatan na po natin sapagkat ang diablo, marami din siyang padala. Manibig ko, upang tayo po ay yung ating pananampalataya po ay mailigaw tayo, manibig ko. Lagi tayong maglingkod ng buong katapang. Pahalagan po yung ating pong pananampalataya. Yung mga tinuro sa atin, ating dearly beloved, precious beloved children, ito po yung ating panghawakan hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik, manibig ko. Kaya't mga magmasid po tayo, mga ingat sa lahat ng bagay, sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng kanyang mga bagay na tinatangkilik, kundi mga inibig ko yung kaligtasan na sa atin. Ito po yung lagi nating i-treasure. Ingatan po natin ito, mga inibig ko. Hermaso Bersolo, tayo pula tayo tumayo, mga inibig.